believe that you are a Father God. We know, Father God, that she has lived a full life under your grace, Panginoon. And we are all here to celebrate her sa buhay na niya at sa buhay niya. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Salamat po. Ayun, and we can all sit down. And siguro before our pastor, maybe we can share some of our favorite memories with my mom. Siguro we can start with my next with my Next sister, target. Angeline. So, ang favorite memory ko po with my mom is yung hindi po sila lagi nawawala sa kahit anong celebration po sa buhay ko. Kahit small wins or big wins, andun po sila lagi. So, yun po. And ang natutuwa din po ako kay mama, minsan nakukulitan pero natutuwa naman po ako na yung kahit every little moment gusto niya may memory siya sa phone niya po. Tapos ipopost niya po yan sa Facebook. Nang walang paalam. Nang walang paalam. Kahit ano pa Itsura namin. Ayun po. So, ayun po. And many more actually. Pero, yeah. So, ang susunod ko nung Ay, pala ako. Teka lang, alam mo, Ate Flor, nakakarindi ka. Biglang-biglang. Kasi pinsan po ako na Ate Flor, pinsan po mga nung maliliit po kami nung araw sa Kupang, talagang parang kami isang isa na magkakaligay po talaga yung mga bagay namin. Talagang sobrang close namin. Actually, lahat kami dito. Kaya ngayon, kahit po ganito yung may ganitong event sa aming pamilya, parang we take it as light as possible. Nakakatawa pa rin kami at nakakapagbiruan. Sabi nga namin pag iiyak, ay mag-i-inform muna para sabay-sabay kami iiyak. Hindi yung una-una. Biro lang. Si Ate Flor kasi naging co-workmate ko din siya sa call center dati. Isa siya sa pinakamakulit kong pinsan. Pero mas makulit si Ate Mabel. Ang kukulit niya, pero talagang solid po talaga yung aming mga pinagsamahan. To the children and to all of us who are grieving, syempre tayo ay mga humans, talagang masasaktan, mag-grieve, pagkawala. Pero sabi nga sa Bible, to live is Christ and to die is gain. So right now, she has already entered the presence of our Lord. And siguro that's the greatest hope that we have. Lalo na sa ating mga Christians na talagang yun talaga yung pangako ni Lord na makasama natin siya doon sa lugar na talagang wala nang kahirap-hirap, no sorrow, no pain, no dramas, puro may gates of gold. Parang pag napipicture ko nga, sabi ko nga, sumama ka na kaya ako kay Ate Flor. Kasi mas maganda dun eh. Ba't ba natin sinisiksik yung sarili natin dito? When in fact, there's something better for us. And that is eternal. So, yes, we grieve. Pero ang masasabi ko kay Ate Flor, congratulations. Kasi kasama mo na ang Panginoon ngayon. I love you, Ate Flor. Nakarindi ka. Volunturo ka, tita. Tita Ay, po, sino ka? volunturo ka po. Volunturo. Ako naman po si Lisa, isa sa mga bunsong pinsan ni Ate Flor. Si Ate Flor kasi, ang
So lahat ng mga racket niya, pag meron siya mga bagong produkto or any talagang mag-aano siya, yung i-sales ka niya. So, ang huli namin ni Ate Flor is, yun nga siya yung, hindi ko talaga alam, wala akong idea na hindi ko alam, hindi ko siya nakamusta, wala siyang sinabi na So, yun pa rin yung niya, yung pagsisikap niya, yung pag-ano niya na. So, kaya parang ang ko lang, hindi ko nasabi na, kamusta ka, Ate Flor? Meron pala siyang nilaramdam. So, parang hanggang sa huli, parang ang lakas niya. So, kay Ate Flor, binabati kita na hindi na sayang yung buhay mo. Hanggang sa huli, talagang inilaban mo pa rin. So, yun lang siguro para na rin, parang ganun talaga yung buhay, parang lang yung nothing is permanent. So, parang tayo na lang yung mag-aano ng memories natin. Ate Flor, paalam sa'yo, pero nandito pa rin kami para sa pamilya. Salamat. Si Ate Sara. Galing sa shift last night, so medyo, I don't know if I'm gonna say anything na maaalala ko for her, but siguro the memory that I can remember is that may tindahan kayo noon sa harap ng bahay sa Pupa. Lagi kami nagkukwentuhan. Ang boyfriend pa lang si Kuya Roland at That's Florinda. And the topic was all about life. Silang dalawa, yung kwentuhan namin. Yun lagi yung naiisip ko sa kanya. And I admire her because she has 5 kids. And it's, oh my God, 5 kids. I have 3, pero 5 kids, it's hard. And I'm so proud of her and of you, Kuya Roland, kasi sabi na, nakagraduate na. So siguro the thing that you can, not really repay, your mom is pagbutihin niyo pa sa, sa buhay niyo. Si Pao may asawa at anak na. Siguro yung mga, si Pauline, si Angeline, tsaka yung dalawang sunod. Kung hindi pa, mag-aral sila mabuti. And then, I hope maging tayo sa yung pinakabata ko sa magpipinsan. Nakabagay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay isa sa tiyahin ng aming Florinda. Kapatid ko yung tatay niya. Ako po ay nagpapasalamat po sa aking pamangkin na nakita ko kapapatihan niya na napagpatuloy niya ang pagiging mabuti niya paggulang sa aking mga apo sa pamangkin. Maraming salamat Lord at sana ang nangyari sa iyo. Makayanan ng yung mga anak at ganoon din ang aking ipagmasabi niya. Maraming salamat po. Yun lang ang masasabi ko. Sana kayo mga pamangkin at ako. Sana ay maging malakas kayo kung ano man ang nangyari sa inyong ina. At ganoon din sa iyong bunsong si Jaydan. Sana Jaydan, pagpatuloy mo pag-aaral mo sapagkat ang mga kapatid mo natapos na ng pag-aaral. Nakayanan ni Lord ang inyong eskwela. At ganun din, Lola, sana makayanan mo ang nangyari sa iyong kasama. Ganun din sa aking ipon na si Ate Elia. Lord, thank you for your love sa iyong pamilya. Yun lang po. Salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Kaya ka na po. Ayan. So, ako naman po yung panganay ni Mami Flor. Ayan.
Living a life with my mom was very wonderful. Mula nung pagkabata kami hanggang ngayon, pinapakita niya sa amin kung how important it was to live, tatanggalin ko mas ko, and how important it was to live under the grace of God. And talaga, mula pagkabata namin hanggang ngayon, paglaki namin hanggang ngayon may asawa ko, tinuturo niya sa amin kung gaano ka-importante magkaroon ng faith. At yun ang yung pinaka-importante na naituro sa amin ni Mama. And gusto ko lang sabihin sa mga kapatid ko, simulan ko kay Pauline, thank you so much for being so strong for Mama. Mula nung kinasal kami, you took over sa mga kapatid natin, kay Mama, kay Papa. Thank you for being so strong for us. And I hope na sa mga susunod pang araw, you stay strong, watch your health din. Kahit alam natin na tawag ito, na puyat madalas dahil sa trabaho. Ayun lang, bawasan mo yung pagiging workaholic. Ayan, kay Angeline, our flight attendant, tuloy mo yung pangarap para sa ni Mama na yun nga, na maging flight attendant ka. And I'm sure kung gusto ni Mama na kung ano yung airline na gusto mong mapuntahan, yun talaga yung mapuntahan mo. And I'm sure Mama will be there watching for you. Sa mga boyfriend naman ng mga kapatid ko, galingan hindi. Ayan. Ayan. O, kay Rajan daw. Ayan. So, kwento ko lang po. Mama was so strong during the time na bago ako manganak, hanggang sa manganak ako, hanggang sa after ko manganak. 3 beses po kasi ako na-admit noon. Nag-preterm labor ako, and then na-admit ako noon, tapos nakauwi, tapos pagka-uwi, nanganak, nag-labor again, tapos nanganak, and then after kong manganak, na-admit ulit ako. Kasi, tawag dito, nahirapan naman akong huminga after that. So, 3 beses ako na-admit, and through all of those times, nandoon si Mama, kahit alam ko na may dinadamdam siya at that time. Medyo nahihirapan na siyang huminga nun, kaya sinabi ko sa kanya, Ma, sigurado kayo, babantayan niyo ako. Nandoon siya sa hospital, ako yung nasa kama, pero nakikita ko siya, patulog-tulog lang, nahihirapan siya. Sabi ko, Ma, sigurado ka. Ayun tayo. And for that, I am so grateful for him. Tapos, alam niyo po ba, siya pa rin, pinilit pa rin talaga niya na siya yung magpaligo kay Raju. Yung first na ligo niya, si Mama ang nagpaligo kay Raju. And I'm so thankful for that. Kay Jap, nasa na sila? Ayun. Nasa si Jap? Andito. Taas mo nga kamay, hindi ko makita. Andito. Ayan. Kay Jap, magbibining ceremony ka na sa July 12. Hindi makakapunta si Mama, but don't worry. Andito naman si Ate for you. Ako yung magpipin para sa iyo. And of course, andyan din si Papa. Si Papa ulit ang aamin sa stage for you. Don't worry. Jedi, anong gusto mo? Ayun. Si Jedi kasi gusto din mag-flight attendant. So, whatever it is na gusto mo, I know na susuportahan ka ni Mama. Patuloy lang sa pagiging good for us. We love you so much, Monso, and thank you so much for being strong for us. Kahit lagi ka namin napapagalitan ng mga ate. Ayan. Papa, oh, I love you so much. Thank you for being so strong for Mama. And I know na susuportahan mo kaming lima hanggang sa matapos kaming lahat
sa mga hanggang sa makamit namin lahat yung mga pangarap namin. Love you so much, Pa. Ay, ikaw na naman magsasalita. Love you. Kaya lumabas na ako. Doon ako sa labas. Mula ako sa pamilya Jola. Salamat po. Salamat po. Mahirap pinagdaanan ni Flor. Pero masaya siya sa piling ni Lord ngayon. Alam po namin ng mga anak niya na masaya siya. Tanggap namin ang nangyari sa kanya. Pasalamat din kami na hindi na siya na umuwi na siya kay Lord. Salamat. Kasi dahil hindi pa siya umuwi, talagang may hirapan din siya. So, we surrender her to our Lord. Kaya tanggap po namin. Pero yung mga alaala, kami nagsama, 32 years, nagsama kami. Ups and down. Andyan siya. Siya yung nagpapalakas sa akin, siya yung lakas ko eh. Lalo na sa spiritual. Kasi wala po ako nun. Siya yung nakakilala ko sa kanya kay Lord, pero siya yung nagpapalakas sa akin, siya yung ginagamit ni Lord sa aking mga kahinaan. Ika nga, sa mag-asawa, kung ano yung mahina mo, siya yung magpapalakas sa iyo. Kung ano yung mahina sa kanya, ikaw magpapalakas sa kanya. Yun po ang mga samahan namin ni Flor. Kaya napalaki po namin mga bata hanggat maaari. Attend kami sa church ng sama-sama. Kaya pinalaki po namin si Pao. Sa Sunday school pa lang, lahat na, nandito sila lahat. Kay Miss. Daming tao. Yun po, si Flor, malakas na babae. Lagi sinasabi sa akin, sino ba si Flor sa akin? Siya yung Wonder Woman ko. Linda Carter ng buhay ko, Gal Gadot ng buhay ko. Kaya sinasabi na, maganda ba ako? Hindi. Sexy ba ako? Super sexy ka. Maganda ba ako? Super sexy ka. Pero ikaw ang Gal Gadot ng buhay ko. Yun na lang lagi ko sa kanya. Mahal mo ko? Hindi. Gagalit na siya. Bakit hindi mo ako mahal? Mahal na mahal ka. Hindi kita mahal. Mahal na mahal. Yun ang aking lagi sinasabi sa kanya. Best friend mo ba ako? Hindi. Bakit ganun? Partner kita, hindi kita best friend. Ikaw ang buhay ko eh. Bakit kita magiging best friend? Diba? Yung best friend, umaalis. Ikaw hindi. Nung umaalis sila, hindi mo sila nakakasama. Diba? Kaya salamat po muli sa inyo. Tapos gusto po kami salamat po sa mga pinsan, sa kasayahan, sa kalungkutan, sa turuan, sa asaran. Yan po si Flor. Nandiyan po lahat sa kanya. Kaya maraming po salamat. Yun lang po. Dumadaan. Takong baging may Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share. At I know that there are still lots of good memories that you had with my mom. So, it's good to remember those, but the life must go on. So, salamat po. Really, Pastor Jeffers. Thank you po. Tissue dun sa ila. Oh my God.
Kailangan ba? Pwede din? Magandang hapon po sa inyo lahat. Thankful ako dahil this time umabot ako. Sa Kuya Rene, hindi na ako umabot eh. Nailibing na siya. Dito, din pala yun. Nasa lubog na lang. Ilang taon na ba si Kuya Rene na nawawala? Matagal-tagal na rin, ano? Yeah. Ang Medina family po ay almost across lang ng bahay namin sa Kupang. So, yun si Ate Nene. Talagang halos nakikita ko naman yung pagdami ng mga apo ng Tata Elyong, Medina. Ito, po. Masayang-masaya mga magpipinsan. Kaya hanggang ngayon ay connected ako sa mga magkakapatid na ito at gumagawa pa rin ng parang si Lord na tayo ay palaging may connection pa rin. Sapagkat mahalaga yun sa buhay natin. Palaging nandun yung connection, mga family bonding natin ay nare-recall pa natin at nasasarili. Sa hapon na ito ay allow me to read a verse from Psalm 116, verse 15. May binanggit dito, ang sabi, sinulat dito ni Haring David. Ang sabi, precious in the Lord, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kung titingnan mo sa mabilis na pagbasa, bakit matutuwa si Lord sa panahon na may nawawala? Sabi dito, again, sabi, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Sa Tagalog, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal o anak. Kanina sabi ay si Sister Flor ay napakalaki ng ginawang role sa kanyang asawa at sa kanyang buong pamilya. Siya talaga naglalapit sa Diyos. Sa kanyang pamilya, especially sa kanyang asawa. Praise the Lord. Napakaganda po nun. Kaya po, precious sa kanya sa harapan ng Diyos. Dahil isang anak niya ay gumraduate at makapiling na niya physically. Finally, ay babalik na si Sister Flor sa ating Panginoon at nagawa na niya ang kanyang mission sa buhay. Naglalaki yan, lumalaki ang kanyang pamilya dito. Kahit wala na siya. Pero mananatili yung takot ng pamilya niya sa Diyos. The fear of God is in the hearts of her family. At kaya sa paningin ng Diyos, ito'y napakagandang bagay. So, related po dyan, gusto kong basahin ng isang verse from 2 Corinthians chapter 5. Marahil ang iba sa inyo yung familiar na rito. 2 Corinthians chapter 5 verse 6. Ang sabi po, therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, hanggat tayo buhay, we are away from the Lord. Hanggat tayo ay nandito sa ating katawang lupa. Meron nga mga philosophers sinasabi ito'y kulungan ng ating kaluluwa. Hanggat tayo raw ay nandito sa ating katawang lupa, we are away from the Lord. Tama naman. Hindi pa natin siya makakapiling hanggat tayo ay nandito pa sa katawang lupa. Kaya tama sabi ni brother, ngayon si Sister Flor ay masayang-masaya na sapagkat kapiling na niya ang Diyos. Hindi na siya away from the Lord. She is with the Lord sapagkat siya ay away from her body. Away from her body. Ito raw ang ating confidence. Sa mga naniniwala sa Diyos, ito ang ating confidence. Pwede po bang makita ang kamay ng mga naniniwala sa Diyos? Kaya po tayo nakikinig sa salita niya ngayon, ito'y mismong salita ng Diyos. Tayo daw ay confident na
na pagkatapos ng buhay natin dito, meron tayong pupuntahan. Tama po? Hindi tayo kagaya ng mga beast, sabi ng Bible, kagaya ng mga inalagaan natin, kahit yung mga pets na mahal natin. Pagkatapos na matapos ang buhay nila, wala na, nililibing na lang natin, wala silang soul. Pero ang tao ay merong pupuntahan after death. Hindi po kagaya tayo ng mga beast o mga animals na nabuhay sa mundo na pagkatapos ng ilang taon nila dito ay wala na. Tayo po, ang ating confidence, isang araw, pag nawala tayo sa buhay na ito, meron tayong pupuntahan. Amen po? Meron talaga tayong pupuntahan. Ang ating kaluluwa ay mananahan na ang kapiling ng Diyos. Kaya unang-una, gusto ko malaman natin, maalala, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang ating confidence sa buhay nito. Na meron tayong pupuntahan. Kahit na mahirap ang buhay, meron tayong pupuntahan. At siya, at yan ay makapiling natin ng Diyos. Naniniwala tayo, nakatungay ating kapatid ngayon at siya masaya-masaya sa piling niya ngayon. May grieving, kagaya ng sinasabi sa Ecclesiastes, merong a time for grieving, a time to cry. Pero meron din panahon na dapat magsaya ang tao. Confident ang ating kapatid, dapat tayo confident din. Pangalawa, sabi, itutuloy ko lang po, sabi, for we live by faith, not by sight. Nabubuhay tayo na may pananampalataya. Kaya nga, hindi lang kung ano nakikita natin. Kung sa nakikita lang, pagkatapos ng buhay dito, pumikit ng ating mata, wala na, katapusan na pala yun. Hindi po. Naniniwala tayo, and that we live by faith. Meron tayong pananampalataya. Na pagkatapos ng buhay dito, meron tayong pupuntahan buhay na kapiling ang Diyos. Tuloy ko po, sabi, I would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Ang sabi po ni Pablo, mas gugustuhin ko pang mawala na sa katawang ito at magmadali nang umuwi sa Diyos. Sapagkat yan nga ang confidence niya. Minsan nawawala ang confidence natin sa buhay natin dito. Mahirap ang buhay. Maraming struggles. Katatapos ng isang problema, may kasunod na. Kaya ang confidence natin talaga ay ating Panginoon. Pangalawa, so we make it our goal or our ambition to please God. Dahil nga alam mong may pupuntahan ka, isang araw tayong lahat ay haharap sa Kanya. Kahit na mayaman ka, mahirap ka, may pinag-aralan o wala. Regardless kung anong status mo sa buhay. Lahat tayo ay haharap sa Kanya. Kaya ang sabi dito sa verse 9, we make it our goal, our ambition to please God. Ano ba sa Tagalog yung to please God? Paluguran ng Diyos. Pasayahin siya sa buhay natin. Hindi pala ang goal ng tao sa buhay nito, binigay niyang yung God-given life sa atin. 10 years, 20 years, 40, 70 years. Hindi pala dapat maging number one goal natin na yung i-please ang sarili natin. Or to please our spouse, to please our family, to please our boss kung nagtatrabaho tayo. Hindi. Ang pinakamataas palang goal or ambition natin sa buhay natin ito ay i-please natin ang Diyos. Kaya any moment na kunin niya, ipatawag niya ito, kunin ang buhay natin, confident tayo at nagawa natin yung goal natin, which is to please God. Amen po? Amen. Pwede po ba natin tanungin ngayon sa ating pagkakaupo niya, napiplease ko ba ang Diyos sa ating buhay? How to please God? Of course, dapat sundin ang kanyang mga utos, basahin ang kanyang mga salita, sundin ang mga inuutos ng Diyos at maglingkod sa Kanya. Yan, that's how to please God. Naniniwala ko si Sister Flor na please niya ang Diyos. Nung ko pa nababalitaan niya, kahit pa nung mga bata sila ay sama-sama nag-church sa Alabang. Kahit mahirap, mula sa Kupang, di ba? Dadalhin pa doon sa New Life ba? New Life. That's her way of pleasing the Lord. Nasa pamamahay nila ay nananahan ng Diyos. Dapat ganun po. Sa ating buhay, hindi natin alam kung ilang taong pa tayo magseselebrate o ilang taong pang o ilang birthday pa ang maseselebrate natin. Tama po ba? We
do not know, hindi natin alam. Si Sister Flor, hindi rin niya alam na hindi na siya makaka-celebrate ng another birthday. Tama po. We do not know. Kaya dapat ambisyonin natin sa bawat araw na binibigyan ng Diyos to please God. O dalawa na po, ang confidence natin, ipupuntahan tayo. Pangalawa, dapat ang goal natin o ambition natin is to always please God. Unahin natin siyang matuwa, malugod sa ating buhay. Ano man ang ginagawa natin? Ano man ang priority natin? Dapat siya yung natutuwa. At sabi, pag nauna mo raw ang Diyos, sabi po sa Matthew 6:33, ang sabi, seek first the kingdom of God. Unahin mo siya and all these things. Sa lahat ng ina-ambition mo sa buhay ay dadagdag ng Diyos sa iyo. Basta unahin mo siya sa buhay mo. We make it our goal, our ambition to please God. Maganda po na sa mga ganitong pagkakataon, pag-uusapan yung mga magandang panukala ng Diyos sa ating buhay. Siya ang ating confidence na matapos mo ng buhay dito, kahit mahirap, kahit wala kang napundahan, kahit hindi ka naging sikat, pero confident ka na uuwi ka sa Diyos, na may-ari ng lahat. Pangalawa, dapat ang ating goal or ambition ay lagi siyang mapasaya sa buhay natin. Inuuna natin kasi palagi tayo masaya. Pero ang utos pala sa atin, ang gawin mong goal, siyang masaya at pasasayahin ka ng Diyos sa buhay mo. And finally, binanggit po sa verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Tayo po lahat ay haharap sa Kanya. So that each of us, bawat isa, may receive what is due us from the things done while in the body, hanggat nabubuhay ka, whether good or bad. Kanina po, sabi ko, siya ang confidence natin. Pangalawa, siya dapat ang goal natin. Ang pangatlo, makikita natin sa verse 10, siya pala ang ating reward. Kung sa buhay mo, nagawa mong kalooban niya, pilis mo siya, laging ang confidence mo, isang araw uuwi ako sa Diyos. Sabi dito, tatanggap tayo ng mga bagay na due us for the things done, sa mga bagay na ginawa natin habang tayo buhay, whether good or bad. In other words, tayo po ay i-judge ng Panginoon. One day, haharap tayo, at ano kaya ang sasabihin ng Diyos sa atin? Ano kaya maging hatol ng Diyos sa atin? Ako ay confident sa naging buhay ni Sister Flor na please ng Diyos sa testimony ng kanyang pamilya. Naniniwala ko yun, naging confidence niya kahit siguro may nararamdaman siya. Kasi payat si Sister Flor, di ba napapansin ko siya? Kahit siguro may nararamdaman siya ng sakit, pero meron siyang confidence. Meron siyang confidence. Tayo, kahit wala tayong sakit, pero may mga problema rin. Dapat siya pa rin ang confidence natin. One day, babalik tayo sa Kanya, at we will appear before the judgment seat of Christ. At ang sabi doon ay, tayo ay hahatulan niya sa lahat ng ating ginawa while in the body, whether good or bad. Tatlong bagay po ang ating pinag-usapan. Siya ang ating confidence, siya ang ating goal dapat, pangatlo, siya ang ating reward. Yan ay depende kung paano tayo nabuhay sa Kanya, nabuhay sa harapan ng Diyos. Amen po? Amen. Pagpapala pong lubos, nakarinig po tayo na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Hindi po ito nabibili sa palengke o sa supermarket, ito mga salita na ito. Ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Binabago nito, pinipihit nito ang direksyon ng buhay natin. At kung sa mga nakakalimot, biglang maalala mo ang Diyos sa buhay mo. Meron pala akong confidence dapat. Hindi ako dapat lulugo-lugo sa buhay nito. Meron akong confidence. Meron akong goal dapat. And one day, kung magagawa ko ang kalooban ng Diyos, meron akong napakalaking reward na tatanggapin mula sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Pwede po bang bigyan natin ng isang malakas na Amen ng Panginoon? Amen. Pagpakan po natin ang Panginoon. Aming Ama, salamat po sa hapon na ito. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Tunay na po.
kalugod-lugod at napakaganda sa harapan ng Diyos. Ang isang anak niya na nabuhay, na may confidence sa Diyos, ginawang ambisyon niya kasama kanyang pamilya na mailapit lagi ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya sa Diyos. Mabuhay na may takot sa Diyos. And one day, oh God, ay hindi ka magdadamot ng reward mo sa amin. Salamat po na pag-uusapan namin ang mga bagay na ito. At naniniwala kami isang napakagandang pagkakataon sa mga nakarinig ang inyong salita na alalahanin at gunitain ang Diyos sa aming buhay. Ang Diyos na isang araw ay darating ang panahon na kami haharap sa iyo, Panginoon. Hindi namin alam kung kailan. Pwedeng bukas, pwedeng sa isang linggo o sa isang buwan. Pero ihanda mo ang bawat isa, O Lord. Maging handa ang aming spirito na anumang oras o panahon kami tawagin mo at muling bumarap sa iyo ay kami magiging confident na na-please namin unang-una ang kataas-taas ng Diyos. Na inuna ka namin, Panginoon, hindi ang aming sarili at aming kapritsyo, ang aming layaw. Inuna namin ang Diyos. Ikaw ang aming higit na pinasaya sa buhay nito. At this is our confidence, Lord God. At any moment na kami tawagin mo, nagawa namin ang mission namin sa buhay. Salamat po, Lord God. Salamat po sa mga reminders mo through your word. At kami truly blessed to have heard the words and the wisdom of God tonight, of today. Salamat po. To everything, there is a season, a time to be born, and a time to depart. Ang ating kapatid ay nag-depart na sa atin physically, but she is now with the Lord. Salamat po. Truly, O Lord, you are our daily confidence. Nawa, ikaw ang lagi namin maging goal at ambition sa buhay. Isang araw haharap kami sa iyo. At kami laging masaya, laging masaya. Hindi kami malulungkot. Laging mapupuno ang aming puso ng joy, everlasting joy. Because any moment na kami mawala sa katawang ito, we will be with the Lord forever and ever. Tayo po lahat ay magsabi ng malakas na Amen to God. Amen. God bless everyone. So, commit naman natin siya or mga nasa music ministry kayo. Hindi ba nasa music ministry? Ate Flor. Kumanta kayo. Si Sugar. Si Ate Flor. Mahirap naman kumanta si Ate Flor. Si Sugar po. Si Ate Sugar, parang tayo na yun. Sige. Sugar pa Well, alam mo naman, I love you, Lord. I love you, Lord. And I live my life. Katapo tayo lahat. Yung mas madali na lang siguro, Sugar, yung I worship you, Almighty God. The Lord, I worship you, Almighty God. There is none. Correct. Give thanks na lang. O sige, lahat nakakaalam ng give thanks. Sabayin niyo po kami sa ating meeting. Let us give thanks to the Lord. Singing mo naman po itong kanta na ito.
Let's close our eyes with heads bowed down before the Lord. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Panginoon, papuri at pasasalamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amin pong sama-sama tinatalaga ang lupang katawan ni kapatid na Lord sa inyo pong pag-iingat. To everything there is a season, a time to be born, and a time to depart. Salamat po, Ama, sa buhay na inyo pong ipinahiram at ibinahagi sa amin lahat. Salamat din po sa mga alaala at mga panahon na nakasama namin siya dito sa lupang ibabaw. Maingat po namin siyang ihinahabilin sa inyong pangangalaga. Kasama po ang pag-asang isang araw sa inyong pagbabalik at paghahari magpakailanman ay kasama siya sa mga nanampalatayang inyong muling bubuhay patungo sa buhay na walang hanggan. Sa kalipunan ng mga anghel at ng buong kalangitan, amin na po siyang itinatalaga sa inyo. Mula sa alago, magbabalik sa alago. Subalit ang kaluluwa at ang Espiritu ng Diyos na sumasa amin ay magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo, tayo po lahat ay magsabi ng Amen.